Pambihira ka naman, ngayon ka pa talaga nawalan ng trabaho. Kung kailan kailangan natin ng pera. Hindi ko naman kagustuhan na nangyari. Hindi lang naman ako ang nawalan, marami kami. Wala naman akong pakialam sa mga kasama mo eh. Ikaw lang ang inaalala ko. Paano na tayo niyan? Wala pa naman trabaho mga anak natin. Hanggang ngayon sa atin pa rin sila umaasa. Matagal ko na itong pinag-isipang mabuti. May plano ka na ba? Ano, sabihin mo na. Teka lang muna. Pagsalitain mo muna ako tsaka ka magbigay ng opinyon. Okay, sige. Makikinig ako. Alam mo naman na mahal mamuhay dito sa Maynila. Wala rin naman tayong sariling bahay dito. Yung perang makukuha ko sa kumpanya, saglit lang mauubos yun sa taas ng bilihin. Hindi rin ako sigurado kung makakahanap ba ako ng trabaho sa edad kong ito. Kaya naisip ko na umuwi na lang tayo sa probinsya. Mas makakamenos tayo sa gastusin doon. Wala namang problema sa akin. Kaya lang paano magkapatid? Hindi naman sila sanay sa buhay probinsya eh. Wala silang karapatang magreklamo dahil sa atin pa rin naman sila umaasa. Oy, sige, habang hindi pa tayo nakakauwi, maghanap sila ng trabaho para maiwan sila rito. Sila na lang din ang magtuloy ng upa dito sa bahay. Ang mabuti pa, kausapin natin sila ng masinsinan. Nasa na nga ba ang dalawang yun? Lumabas kanina para magkape. Hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Baka sa labas na rin sila kumain ng tanghalian. Bakit kailangan pa nilang sa labas magkape? May termos naman tayo dito ha. Meron ding kape at asukal. Siguro para may maipost sa Facebook nila. Alam mo naman ang mga anak natin. Kulang na lang pati posisyon sa pagtulog ipopost. Kaya arte na talaga ng mga anak mo. Tignan ko lang kung magawa pa nila yan kapag nakauwi na tayo sa probinsya. Hindi pa nga natin sigurado kung sasama ba talaga magkapatid sa atin Kaya nga bibigyan ko sila ng pagkakataon na maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Hindi naman natin sila pipilitin na sumama sa atin Sa totoo lang nag-aalala rin ako kung sakaling maiwan sila rito. Mga babae pa naman sila. Ngayon ka pa nag-alala. Kapag inuumaga sa labas ang dalawang yan, hindi ka naman nag-aalala. Nagagalit ka pa nga sa akin kapag pinagsasabihan ko. Iba pa rin kasi kapag sila na lang ang maiwan dito. Kung gusto mo silang samahan, di magpaiwan ka rin dito. Ikaw talaga? Pwede bang pabayaan na lang kita mag-isa sa probinsya? Sana nga lang makumbinsi natin sila na sumama na lang sa atin. Malalaman natin yan kapag nakausap na natin sila. Hapon na makabalik ang magkapatid sa bahay. Kasalukuyan ako nung naghahanda na ng lulutuin ko. Wala nun ang asawa kong si Lirio. Sinundo ng kaibigan at katrabaho kanina. Huwag muna kayong magkulong sa kwarto. May mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Pati ikaw, Sam. Kasama ka sa usapan. Tungkol po ba sa ano sasabihin nyo? Si Papa nga po pala. Sinundo kanina ng kaibigan niya. Dapat nga dalawa kami makikipag-usap sa inyo ngayon. Sabihin nyo na po kung ano ang pag-uusapan. Huwag nyo na kaming pakabahin. Nawalan ng trabaho ang papa nyo. Hindi lang naman siya, marami sila. Ang sabi ng boss nila nalulugi ang kumpanya kaya kailangan magbawas ng tao. Kaya silang mga may edad na ang tinanggal. Ano na pong mangyayari sa atin ngayon? May solusyon na naman kami ng papa ninyo. Mas gusto na lang ng ama nyo na kunin ang ibabayad ng boss nila kesa maghabol pa. Para sa kabutihan nating lahat ang plano namin. Pero kung hindi kayo sasang-ayon may pagpipilian naman kayo. Ano pong plano nyo ni Papa? Ang umuwi ng probinsya. Mahirap kasi kung dito pa rin tayo titira. Masyadong mahal ang mga bilihin dito. At umuupa lang naman tayo ng bahay. Baka hindi na kayanin ng ama nyo. Wala po bang balak maghanap ng bagong trabaho si Papa? May edad na rin ang papa ninyo. Baka wala nang tumanggap sa kanya.
Kung kayo nga nagrereklamo na hindi tinatawagan ng mga inaplayan nyo paano ba kaya ang ama nyo? Ano nang gagawin natin, ate? Wala na palang trabaho si Papa. Ang arte mo naman. Ang inaalala mo lang naman wala na tayong allowance kay Papa. Bakit? Ikaw ba hindi nag-aalala? Pareho lang naman tayo ng nararamdaman O tama na yan. Baka mamaya mag-away na naman kayo. Emma, sigurado na po ba kayo ni Papa sa plano niyong umuwi sa probinsya? Oo. Kung ayaw niyong sumama sa amin, pwede naman kayong maiwan dito. Yun nga lang kailangan nyo nang makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Susubukan po namin na makahanap ng trabaho. Ibig bang sabihin mas gusto nyo maiwan dito? Hindi naman po kami sanay sa buhay probinsya Tsaka mas lalong walang mapapasukan dun. Hindi ko nga lang maiwasan na mag-alala sa inyo kapag naiwan kayo rito. Dapat po kasi, subukan din ni Papa na maghanap ng trabaho. Malay niyo po, matanggap pa siya. Kahit hindi mo sabihin, ginagawa na yan ng ama mo. Isa pa pala. Kailangan muna natin magtipid Sana naman iwasan niyo munang lumabas. Dito na lang kayo kumain. Paano yan, Ma? May mga parating akong mga parcel. Wala na akong pambayad Ako din po, Ma. Wala na rin akong pambayad. 3 parcel yung akin. O sige, ako na muna magbabayad. Pero huling order nyo na yon Hindi na muna kayo pwedeng umorder sa online. Opo, Ma. Last na po yun. Promise. Alam kong maninibago ang mga anak namin sa sitwasyon namin. Nasanay kasi sila na kahit wala silang pera, nabibili at nakakain nila ang gusto nila. Sa aming mag-asawa akong mas maluwag sa pera. Isa rin nga siguro sa dahilan kaya hindi kami nakabili ng sariling bahay. Maliban sa mahal na rin. Mabuti naman dumating ka na. Kumain ka na ba? Pinakain na kami ni paring Neil sa kanila. Mahaba-haba rin kasi ang naging pag-uusap ng tropa. Hanggang sa napag-usapan nga kung anong plano pagkatapos makuha yung pera. Balak din pala ng mga kasamahan kong umuwi na rin sa kanilang mga probinsya. Maliban kay paring Neil na taga rito naman talaga. Halos pare-pareho pala kayo ng plano pagkatapos nyo makuha ang pera Sa panahon ngayon, praktikal nang umuwi na lang ng probinsya kaysa tumira dito sa Maynila. Siya nga pala. Nasabi ko na sa magkapatid ang sitwasyon natin. Hahanap daw sila ng trabaho sa lalong madaling panahon. Talagang ayaw nilang sumama sa atin sa probinsya, Tama naman kasi ang katwiran ni Merly. Kung dito nga hirap sila makahanap ng trabaho doon pa kaya. Tsaka isa pa nga hindi daw sila sanay sa buhay probinsya. Ayaw muna kasi nilang subukang tumira doon Gusto ko sanang makasama natin sila kahit saan tayo tumira. Kaya lang hindi naman natin sila pwedeng pilitin. Oo nga. Malalim na ang gabi. Tara nang matulog. Nang mga sandaling yon, hindi pa rin pala natutulog ang magkapatid. Nag-uusap din sila tungkol sa sitwasyon namin. Sana naman magbago ang isip ni na Mama. Dito na lang sana sila. Siguro naman makakahanap pa si Papa ng trabaho. Ayoko kasi magkawatak-watak tayo Tingin ko tama si Mama Mahirap nang makahanap ng panibagong trabaho si Papa. Alam mo naman dito sa Maynila. Kaya nga kailangan nating makahanap ng trabaho para kung sakali, hindi na nila kailangang umuwi ng probinsya. Ang dami ko ng pinasahan na resume, sana naman kahit isa lang sa kanila merong tumawag sa akin. Dapat kasi noon ka pa nag-apply. Sabi mo kasi gusto mo munang magpahinga dahil napagod ka sa pag-aaral. Nagsalitang magaling. Ikaw nga ang tagal ng graduate pero nakaisang trabaho pa lang. Kaya lang naman ako umalis sa trabaho ko kasi manyakis ang boss ko. Ikaw ba naman papayag ng ganun? Halimbawa lang hindi tayo makahanap ng trabaho. Di mapipilitan tayong sumama sa mga magulang natin sa probinsya. Malamang ganun na nga. Pero wag kang mawalan ng pag-asa. Kung hindi man tayong makahanap ng trabaho, malay mo, si Papa ang makahanap, 'di ba? Magdilang anghel ka sana, te.
Mas gusto ko pa rin kasi ang tumambay muna sa bahay kesa araw-araw sumabak sa traffic at usok papasok sa trabaho. Sayang lang ang mga binibili kong pampaganda. Sus! Diyan ka magaling eh. Sa kaartehan. Wow! Nagsalita ang hindi nuknukan ng arte sa lahat ng bagay. Ultimo pang mumog mo, mineral ang gusto mo. Lasang kalawang naman kasi yung tubig sa gripo, no? Parang ikaw, yung pinanghihila mo sa mukha mineral din. Nagkaka-pimples kasi ako kapag galing sa gripo pinanghihilamos ko. Hoy, pareho lang tayo, no? Kung makapuna ka naman sa ginagawa ko. Oo na, matulog na nga tayo. Inaantok na ako Mauna ka na, tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Kinabukasan bigla ko nanibago dahil hindi ko kailangan gumising ng maaga para ipaghanda ng almusal at baon ng asawa ko. Inuna ko muna ang paglilinis bago ang pagluluto. Ang aga mo namang gumising. Nasanay na kasi kung lagi nagigising na maaga Hindi ko na mabago pa. Yung magkapatid ba anong oras nagigising? Mamaya pa ang mga yun. Kagabi naririnig ko pa silang nag-uusap na dalawa. Gusto ko sanang makasabay sila sa pag-aalmusal. Pero hayaan mo na. Marami pa naman pagkakataon. Hindi ko na kasi naalala kung kailan tayo nagsama-samang kumain Lagi ka kasing maagang umaalis. Madalas din mag-isa lang din akong kumain. Kahit nariyan lang kasi ang mga anak mo, mas gusto pa rin nila na sa labas kumain. Ngayong wala na akong trabaho, asahan mo lagi na tayong sabay kumain. May maganda rin naman palang naidulot ang pagkakatanggal mo ng maaga sa trabaho Oo nga, hindi ka na malulungkot kumain mag-isa. Matanong ko nga pala, alam mo ba balak umuwi tayo ng probinsya? Isang buwan mula ngayon. Siguro sapat na yun para makahanap ng trabaho yung magkapatid. Sana nga. O di kaya magpasya na lang silang sumama sa atin. Kahit magbakasyon lang sila. Pag-aralan nila ang lugar kung magugustuhan ba nilang tumira doon. Maganda yung sinabi mo. At saka para makilala naman nila mga pinsan nila doon. Kakausapin ko nga ulit sila mamaya. Ay sana makumbinsi mo magkapatid. Pasado 11:00 na nang magising ang magkapatid. Parehong nakabihis ang mga to at nagpaalam na magkakapilang sa labas. Narinig naman yun ng asawa ko at parang hindi nagustuhan. Magkakapilang, lalabas pa kayo? Meron tayo diyang kape, dito kayo uminom. Pa, may kikitain din po kasi kami ng mga kaibigan. Huwag ka na magpalusot, Merly. Sana matuto na kayong magtipid dahil wala na akong trabaho. Baguhin niyo yung nakaugalian niyo. Last na naman po to Kapag sinabi kong hindi kayo aalis, dito lang kayo sa bahay. Malapit na rin naman tayong kumain ng tanghalian. Imbis na paghahanap ng trabaho ang inaatupag ninyo, puro pa rin kayo gala. Naghahanap naman po kami. Sadya lang pong mailap sa amin ang trabaho. Ano ba ang plano ninyo magkapatid? Gusto kasi namin ng mama nyo, makauwi na sa probinsya. Alam na rin naman ng mga kamag-anak natin ang pag-uwi namin. Marami din kasing dapat gawin, katulad ng titirhan namin. Pa, hindi nyo na po ba susubukan na humanap ng trabaho? Sinusubukan ko rin naman, kaya lang mahirap na nga sa edad ko. Napag-usapan po namin ni Sam, kung hindi po kami agad makakahanap ng trabaho, sasama na lang po muna kami sa inyo. Mabuti nga na sumama na nga lang kayo sa amin ng papa nyo. Oo nga, malay nyo magustuhan nyo ang pagtira sa probinsya. Malabo po yan pa. Pwede naman po kasi na habang naghihintay kami ng tawag, dun muna kami para makasama namin kayo. Hindi pa nga kayo nakakarating? Malabo na agad na magustuhan nyo? Alam naman po namin, kapag sinabing probinsya malayo sa lahat. Hindi naman po kami sanay sa ganong buhay Ay sige, kayo na ang bahala. Basta kung sakali man na kayong magkapatid na lang ang maiwan dito sa Maynila, ingatan mo ang kapatid mo. Ikaw na ang tatayong magulang niya kung sakali. Makakaasa po kayo pa. Sadya nga yatang iba ang plano ng nasa taas. Inabot pa kami ng 2 buwan dito sa Maynila dahil sa paghihintay na makahanap ng trabaho ang magkapatid.
Pero wala pa rin silang nahahanap. Hanggang kami na nagpasya na sumama na lang sila sa amin sa pag-uwi sa probinsya. Nakahanda na rin naman ang bahay na tutuluyan namin doon. Nagpadala kasi ng pera ang asawa ko sa kapatid niya para ayusin ang tutuluyan naming bahay. Nasaan ba si Sam? Bakit hindi siya tumutulong sa pagliligpit? Lumabas po siya kanina. Hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Magpapaalam lang daw sa mga kaibigan. Ang daming araw na pwede siya magpaalam sa mga kaibigan niya. Bakit kailangan pa ngayon? Kung kailan maraming gagawin tsaka siya umalis. Palagay ko po umiiwas lang yun na tumulong. Hindi pa kayo nasanay sa katamaran ng babaeng yun? Hindi na nga maasahan sa gawaing bahay, pati ba naman na pagliligpit ng mga sarili niyang gamit iaasa pa sa akin. Baka naman hanggang sa probinsya ng papa niyo dalhin niyo ang ganyang ugali. Malamang po yun. Emma, bakit po kailangan nating ibenta ang iba nating gamit? Hindi naman kasi natin magagamit yan sa uuwian natin Masasayang lang. Di ba mabuti nang gawing pera para mapakinabangan? Bakit kasi kailangan pa nating umuwi Sana ginamit na lang niyo ang pera ni Papa sa negosyo. Gagamitin naman ng ama niyo sa negosyo pag uwi natin. Wala naman siya magiging trabaho pagdating dun Ibig ko pong sabihin, nagnegosyo na lang sana kayo dito. Baka akala mo malaki ang nakuha ng papa mo na pera. Kung dito tayo magnenegosyo, hindi sapat ang pera na yon. Hindi ko po kasi maiwasan na mag-alala Paano kung hindi naman namin makasanayan ng buhay dun? Hindi ba sumagi sa isip mo na kaya siguro hindi kayo makahanap ng trabaho dahil may mas magandang plano para sa inyo ang nasa taas? Magtiwala ka lang. Sana nga po, Nay. Sige na, tapusin na natin to. Bukas ng madaling araw na ang alis natin Tawagan mo na nga pala ang kapatid mo. Umuwi na kamo siya. Sige po, tatawagan ko lang. Si Papa po pala. Pinuntahan yung may-ari ng sasakyan na maghahakot ng mga gamit natin. Alam mo naman ang ama mo, ayaw nun ng bulilyaso. Naku ma, ayaw sagutin ni Sam. Hayaan na lang natin, uuwi din yun. Sige, bilisan na natin ang pagliligpit. Teka lang, nandyan na yata ang ama mo. Maiwan muna kita rito, ha? Gabi na nung umuwi si Samara. Hindi tuloy maiwasan ng asawa ko na masermonan siya. Imbis nga naman na tumulong sa pag-aayos ng gamit, mas inuna pa ang pakikipagkita sa mga kaibigan. Masyadong mainit ang ulo mo. Hindi mo na sana pinagalitan ng anak mo. Huling beses na rin naman niya itong pakikipagkita sa mga kaibigan niya Ang daming araw na pwede siyang makipagkita at magpaalam. Tinapat pa niya talaga na marami tayong ginagawa. Natapos na rin naman ni Merly ang mga ligpitin Kasalanan mo rin kung bakit ganyan ang ugali ng mga anak natin ba't ako? Tinatanong mo ba talaga? Ikaw itong lagi nilang kasama dito sa bahay. Kahit ako nasa trabaho maghapon, nakikita ko ang ugali nila. Aba Molly, hindi tayo mayaman. Kaya sana huwag silang umasta na pasosyal pag uwi natin sa probinsya. Matatalino ang mga anak natin. Alam nila kung paano ibabagay ang ugali sa isang lugar. Hindi namang mga suplada ang mga yan. Sana nga, dahil ayokong mapulaan ng mga kapatid ko't pinsan kung paano natin sila pinalaki. Maiintindihan naman nila na iba talaga ang laking Maynila kaysa sa probinsya. Sabihan mo magkapatid na agahan ka mo ang gising bukas. Hindi tayo dapat abutin ng tanghali sa highway. Oo, sasabihan ko sila mamaya bago ako matulog. Sige na, mauna ka na magpahinga. Alam ko pagod ka na rin. Bago matulog ng gabing yon, pinuntahan ko muna ang magkapatid sa kwarto nila. Meron pa rin silang inililigpit na mga gamit nila. Marami pa ba kayong gagawin? Ito na lang naman po, Ma. Magpahinga na kayo pagkatapos niyan, ha? Maaga kasi tayong aalis bukas Ma, maganda ba sa probinsya ni Papa? Oo naman. Sariwa ang hangin, mababait ang mga tao at hindi maingay. Hindi tulad dito sa Maynila.
Alam ko may agam-agam sa puso nyo sa pag-uwi doon. Subukan nyo lang naman. Kung hindi nyo makagamayan, pwede naman kayong bumalik dito eh. Yun nga po ang sabi ko kay Sam eh. Kung meron lang sana tayong kamag-anak dito, pwede sana namin kayong ipagbilin sa kanila. Kaso wala nga tayong kamag-anak eh. Huwag nyo na lang pong pansinin yang si Sam. Nag-iinarte lang yan dahil hindi na siya makakapunta sa mall at coffee shop. Pareho lang naman tayo, no? Huwag kang ipokrita dyan. At least ako, aminado. Ikaw kinikim-kim mo pa. Pero nag-aalala ka rin na hindi mo na magawa ang mga gusto mo kapag nandun na tayo. Tumigil na kayo sa pagtatalo. Meron namang mall doon pero nasa 2 oras yata ang biyahe eh. Pwede naman kayong sumadya doon kung gusto nyo. Buti sana kung may budget para sa pagpunta sa mall kapag nandun na. Sigurado, maghihigpit niyan si Papa. Hindi naman siguro. Hindi naman kayo matitiis ng ama nyo. Sana naman may tumawag na sa akin sa mga inaplayan ko. Teka nga lang ma, may signal ba dun sa uuwian natin? Oo naman. Hindi naman liblib ang lilipatan natin eh. Ay, salamat naman kung ganun. Tingin ko kasi hindi ako tatagal dun. Tapos kasama pa natin si Papa araw-araw. Siguradong magkakagulo tayo. Huwag nyo sanang kalilimutan kung hindi dahil sa ama nyo. Wala kayo sa kinalalagyan ninyo. Obligasyon nyo naman po yun eh. Bakit nyo po kami sinusumbatan? Hindi yung panunumbat, kundi paalala lang sa inyong magkapatid para hindi mawala ang respeto nyo sa ama ninyo. Hindi naman po mawawala yun. Kaya lang po minsan nakakainis na rin si Papa eh. Kaya lang naman siya nagagalit sa inyo dahil may nakikita siyang mali eh. Siya nga pala. Kapag nandun na tayo, matuto kayo makisama sa mga kamag-anak natin doon ha. At kahit sa ibang tao. Oo na po. Hindi pa po ba kayo matutulog? Sabi nyo kasi maaga tayo bukas eh. O sige, maiwan ko na kayo. Matulog na kayo ha. Halos 3 oras lang ang tulog ko. Bumangon na rin ako nang maramdaman kong gising na ang asawa ko. Ilang sandali pa dumating na ang sasakyan na inarkila namin. Ginising ko na rin ang magkapatid para tumulong sa pagkakarga ng mga gamit. Sa daan na lang din kami kumain at tumidlip din kami mag-iina. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating na rin namin ang baryo kung saan lumaki ang asawa ko. Ay, salamat naman at matiwasay tayong nakarating. Saan ka ba nagpunta? Bigla ka na lang nawala eh. Tinawag kasi ako ng kapitbahay natin. Naging kaklase ko yun nung elementarya hanggang high school. Nangumusta naman at tinanong kung dito na tayo titira. Tuwang-tuwa nga nang malaman na magiging kapitbahay natin sila. Napansin ko hindi pa rin nagbago ang lugar na to. Napansin ko nga rin. Pero kahit papano hindi na lubak-lubak ang daan. Ang magkapatid nga pala. Ayun, napagod daw sa biyahe. Matutulog daw muna sila. Nakakatuwa nga itong bahay natin eh. Akala ko ba ipapaayos mo lang ang lumang bahay ng mga magulang mo? Pinagawa na yata ng buo ng kapatid mo eh. Nabanggit nga niya na halos pinalitan na niya para daw maging komportable tayo pag-uwi. Aayusin ko lang tong ibang gamit natin. Pagkatapos pwede na nating puntahan ng mga kapatid at pinsan mo. Ay sige, tutulungan na kita para mapabilis. Mabuti na lang pala eh. Binenta natin ng ibang gamit. Hindi rin naman pala natin kailangan dito. Oo nga. Ano nga pala ang reaksyon ng magkapatid kanina? Kita sa mukha nila na hindi nila gusto ang lugar na to. Masasanay din siguro sila. Kung hindi at magdesisyon silang bumalik ng Maynila, hindi ko sila pipigilan. Dadalawa na nga lang sila mawawalay pa sa atin. Mga malalaki na mga anak natin, hindi na natin sila mapipigilan pa sa mga gusto nilang gawin. Alam ko naman, kaya lang hindi ko maiwasan na mag-alala kung sakaling nga na sila na lang ang magkasama sa buhay. Wala ngang alam sa mga gawaing bahay Ikaw naman kasi hindi mo tinuruan Hinayaan mo maging tamad. Pareho pa namang babae. Paano kasi si Sam namumula ang kamay pag naguhugas ng plato?
o kahit maglinis ng banyo. Si Merlin naman ayaw nang humahawak ng walis at pandakot. Hinihika daw sa alikabok. Kalokohan! Hindi naman sila pinanganak na mayaman para mag-inarte ng ganon. Ngayon ko nga lang naisip ang mga ginagawa nila eh. Dapat pala noon ko pa naitama. Pwede pa naman habang nasa poder natin sila. Hindi maaaring silang masunod. Pero sana naman kausapin mo sila ng mahinahon para hindi magtampo sa'yo. Lagi ka kasing pagalit magsalita sa kanila eh. Oo na. Tara na nga muna sa bahay ng mga kapatid ko. Baka sabihin naman hindi pa tayo nagpupunta sa kanila. Mainit naman kaming binati ng mga kapatid ng asawa ko. Nag-alok pa nga ng tulong ang iba. Tinanong din nila ang mga anak namin. Nawili pa kami sa pakikipagkwentuhan kaya natagalan pa bago kami nakauwi. Pagbalik namin sa bahay, tulog pa rin ang dalawa. Napansin mo ba yung lalaking nakaupo sa ilalim ng mangga? Yung nasa gilid ng bahay ng kuya mo? Sa dami ng mga tao kanina sa bakuran ni na kuya, hindi ko na napansin. Kakaiba kasi ang tingin niya sa atin eh. Nasisiguro kung hindi mo naman siya kaanak. Dahil hindi naman siya lumapit sa atin para bumati. Kapag nakita mo ulit, ituro mo sa akin. Oo, kapag nakita ko ulit. Kung taga rito nga siya, malamang na makikita ko pa rin siya. Ay, alam mo, ibang saya ko ngayon. Siguro dahil sa wakas, kasama ko ng mga kapatid ko. At nandito na ako sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Mabuti ka pa. Masaya na. O pwede naman natin puntahan ang baryo ninyo para makita mo naman ang kaanak mo. Sa kabilang bayan lang naman ang sa inyo Unahin muna siguro natin ang pag-aayos dito sa bahay. Ano nga pala ang plano mo ngayon? Sabi naman ng mga kapatid ko, pwede akong sumama sa kanila sa trabaho. Plano ko rin bumili ng mga hayop na aalagaan. Napansin ko na malayo ang tindahan dito. Baka pwede akong magtayo rito. Magandang ideya yan. Pwede kang magpatulong sa mga anak mo. Oo nga pala, hindi mo pa ba sila gigisingin? Hayaan na lang natin sila magpahinga. Sayang, hindi natin kasama ang dalawa. Sabik pa naman ang mga pinsan nila na makilala sila. Marami pa namang araw Sana makasundo nila mga pinsan nila at mawili na sila rito. Sana nga. Pero kilala ko ang mga anak natin. Nakita ko mga pamangkin mo. Hindi sila ang tipong kakaibiganin ng dalawa. Huwag mo munang pangunahan, malay mo naman. Kaya ko lang nasabi dahil nakita at nakilala ko na ang mga kaibigan ng dalawa. Mga pinsan nila mga yon, hindi tama na hindi nila pakikisamahan. Makikisama naman ang mga anak natin. Hindi nga lang para makipaglapit sa kanila. Kararating lang natin, parang gusto mo na agad akong bigyan ng problema. Hindi naman sa ganon, ikaw talaga. Mabuti pa ayusin na lang natin yung mga gamit. Yung iba bukas na lang. Sabi pala ni Kuya Juanito, sa kanila tayo bukas manananghalian. Kami lang ng asawa ko naghapunan. Pagsilip ko kasi sa kwarto ng magkapatid, mahimbing pa rin ang tulog nila. Kinabukasan naman tanghali na rin silang nagising. Napasarap yata ang tulog nyo Wala naman po yata kaming gagawin dito kundi matulog Mamaya nga pala. Sa Tiyo Juanito nyo tayo manananghalian. Ano pong meron? Pa-welcome nila sa atin. Pagkakataon na rin para makilala ang mga pinsan ninyo. Makikita nyo kung gaano kalaki ang pamilya ng papa nyo. Malayo po ba ang sa kanila? Hindi naman. Wag na lang pala kayong pumorma. Simple lang ang suotin nyo, ha? Ate, narinig mo bang sinabi ni Mama? Oo, narinig ko naman. Sino ba kasi ang tinitingnan mo dyan? Kanina ka pa dyan sa may bintana Sino pa ba? Di yung mga tao. Para wala namang kaporma-pormang manamit ng mga tao dito. Parang pinag-iwanan na ng panahon. Ano ba ang inaasahan nyo? Probinsya to. At hindi naman Maynila. Wala po ba ritong mapaglilibangan, Ma? Plano namin ng papa nyo na maglagay ng tindahan sa harapan.
Tulungan niyo na lang ako para hindi kayo mainip. Ha? Tindahan po? Ay, magiging tindera lang po pala kami rito. Sana hindi nyo na lang kami pinag-aral. O ano naman ang masama sa pagiging tindera ha? Marangal naman na trabaho yun. Huwag mo sanang minamaliit. Hindi ko naman po minamaliit. Kung yan po pala ang plano nyo, sana sa Maynila na lang kayo nagtayo ng tindahan. Iba naman kasi doon. Kahit paano dito, hindi natin kailangan umupa. Ipinaliwanag ko na yan sa inyo dati, di ba? Wala na po akong masasabi. Bahala po kayo kung gusto nyong ituloy yan. Pero wala po kayong aasahan sa akin. Sa akin din, ma. Nakakahiya kapag nalaman ng mga kaibigan ko na tindera lang pala ako. Ang sabi ko pa naman sa kanila magbabakasyon lang tayo sa ancestral house ng mga magulang ni Papa. Hindi ko naman alam na papatirahin niyo kami sa pawid ang dingding. Hindi ko tuloy masugot ang video call nila kanina. Bakit kasi kailangan mo pang magsinungaling sa mga kaibigan mo? Nakakahiya naman po kasing sabihin sa kanila ang totoo. Dahil sa ginawa mo, para mo na rin sinabi na ikinahihiya mo kami ng papa mo. Walang masama sa buhay na meron tayo Dahil ito naman talaga ang totoo. Kung tunay na mga kaibigan yan, tatanggapin ka nila kahit ano ka pa. Madali lang naman pong sabihin na walang nakakaya sa buhay na meron tayo Pero kilala ko ang mga kaibigan ko. Bakit kasi sila ang kinaibigan mo? Mahirap kasi na magpanggap na sosyal kung wala ka namang pangsuporta sa sarili mo. Wala na po tayong magagawa, nasabi ko na sa kanila Sana lang po makahanap na ako ng trabaho. Sana nga. Para may pantustus ka dyan sa luho mo para masabi lang na sosyal ka. Akala mo naman magagamit mo yan dito sa lugar na to. Hindi ko na napigilan na mailabas ang inis ko ng mga oras na yun. Tingin ko kasi sumobra na ang pagiging sosyal ng mga anak ko. Wala na sa lugar. Nung tanghalian naman hindi rin sila sumabay dahil ayaw nilang kumain sa dahon ng saging. Kitang-kita rin sa kanila ang pandidire. Kaya pagdating sa bahay nagalit na naman ako. Bakit ganun ang pakikiharap niyo sa mga kamag-anak ng papa niyo? Ano na naman po ang ginawa namin? Kinakausap kayo ng mga pinsan niyo, kibuin dili ninyo sila. Halata na ayaw niyo sa kanila. Hindi naman kasi namin naiintindihan ng mga sinasabi nila Tsaka, kung umasta sila, para bang malapit na sila sa amin. Natural dahil sabik sila na makilala kayo. Ni isa sa kanila hindi nyo man lang tinanggap ang pakikipagkamay. Halatang nandidiri kayo. Ang dumi kasi at lagkit ng mga kamay. Ew, anong inaasahan nyo? Basta na lang namin aabutin ng mga palad nila. Bakit hindi kayo kumain? Alam nyo naman po na hindi kami sanay kumain sa dahon ng saging. Tapos kung kani-kaninong kamay pang sumasawsaw. Yuck! Dahil sa inaasal nyo kanina, pinahiyan nyo kami ng papa nyo. Para yun lang pinahiya na agad. Ano sa tingin mo ang iisipin nila sa inyo, Aber? Na porke tumira lang kayo sa Maynila akala nyo kung sino na kayo? Hindi naman po namin sila kilala, kaya po wala kaming pakialam sa sasabihin nila. Ganyan ba ang ugali nyo? O namimili lang kayo ng pakikiharapan? Ano po ang gagawin namin kung hindi naman namin sila gustong kaharap? Mga kadugo nyo ang mga taong yun! Wala po akong pakialam. Hindi naman namin sila nakasama mula bata pa kami. Hindi nyo man lang naiisip na darating ang araw na sila ang tutulong sa inyo. Malabo po yung mangyari. Mag-iingat ka sa mga binibitiwan mong salita. Baka kainin mo rin yan balang araw. Tinalikuran ko na sila at baka kung ano pa ang masabi ko. Buong buhay ko kasi nun lang ako napahiya. At dahil pa yun sa mga anak namin. Molly! Molly! Nandito ako sa silong! Teka, aakyat na ako riyan. Oh, kahapon ko lang pinadeliver ang mga galon ng inumin natin bakit wala nang laman? Oo nga no. Hindi kaya mga butas sa mga galon? Paanong butas? Mga bago ang mga yan. Hindi ko alam. Teka, tatanungin ko ang mga anak mo. Tinawag ko ang magkapatid pero si Samara lang ang lumabas ng kwarto. Bakit po, ma?
Alam mo ba kung bakit naubos ang tubig sa mga galon, ha? Inumin kasi natin yun eh. Ah, yun po ba? Pinanligo po namin ni Ate Merly. Kulang pa nga po sa amin eh. Dapat po dagdagan nyo pa. Ano? Pinanligo nyo lang ang tubig na inumin natin? May poso naman ah. Bakit hindi kayo nag-igib? Ma naman, baka masira ang kutis namin sa tubig sa poso. Hanggang dito ba naman yung kaartihan nyo, dala nyo pa rin? Malayo ang bilihan ng tubig na inumin dito. Kaya nga marami na akong pinadeliver para matagal na nating gagamitin. Tapos kayo pinanligo nyo lang. Intindihin nyo naman po kami. Paano kung masira? Ano ba yung balat nyo at hindi pwedeng tubig poso ang gamitin nyo? Mala porselana ba mga yan? Hindi nga po kami sanay ng tubig na kung saan lang galing. Kapritsyo na lang yung mga ginagawa nyo ng ate mo eh. Mula ngayon, sa poso na kayo kukuha ng pampaligo. Subukan nyo lang na mag-inarte rito. Pababalikin ko kayo sa Maynila anumang oras. Hindi naman po namin ginusto na tumira dito eh. Parang sinisisi mo pa kami kung bakit kayo napunta rito ah. Hindi nyo pa nga kayang tumayo sa sarili nyong paa? Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakahanap po kami ng trabaho aalis na po kami dito. Hindi rin po namin gusto na maging pabigat kami sa inyo. Wala akong pakialam kung sa amin pa rin kayo dumepende. Pero sana naman, huwag kayong pabigat dito sa bahay. At sana matuto rin kayong makisama sa mga tao rito. Hindi sa lahat ng oras kami o sila ang iintindi sa inyo lagi. Tama na yan. Namumula ka na eh. Sige na Sam, pumasok ka na ulit sa kwarto nyo. Sige po ma. Magtatanda na siguro sila. Mahirap nang ituwid ang ugali lalo't yun lang nakasanayan. Aminado ko sa naging pagkakamali ko. Hindi ko sila nagabayan na magkapatid. Ngayon ko lang naisip ang mga mali ko. Kailangan nila magbago. Dahil kung hindi, magkakaproblema tayo sa mga taga rito. Hindi sila sanay sa ganyang asta ng mga anak natin. Lagi ko silang kakausapin. Kahit anong pangaral ko sa dalawa parang pumapasok lang sa isang tenga at lumalabas sa kabila. Hindi ko na kaya ate na tumira pa sa lugar na to. Tignan mo ang balat ko. Ang itim na kahit anong pahid ko ng lotion. Pareho lang naman tayo eh. Pero anong gagawin natin? Wala tayong pera. Sana pala hindi tayo pumayag na umuwi dito. Sana pinilit natin si Papa na maghanap ng trabaho dun. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo oh. Hindi ko na matagalan ng mga tao dito. Parang gusto na tayong kainin habang nakatingin. Ngayon lang kasi sila nakakita ng mga magaganda. Tingnan mo naman ang mga dalaga dito. Mga mukhang tsaka. Oo nga ate. Lalo na yung mga pinsan natin na gustong maging close sa atin. Naku, ang layo naman nila sa mga nagiging kaibigan ko. Ibang klase rin talaga ang mga taga-probinsya, no? Porke ka mag-anak kailangan ba malapit agad sa isa't isa? Umuwi na nga tayo, te. Kanina pa ako naiirata sa mga tao dito eh. Sige na nga, wala namang pwedeng galaan dito eh. Wala man lang magandang i-post sa FB ko. E di ang mga puno at bundok ang i-post mo. Anong nakakatawa? Wala ka kamo ma-i-post eh. E di pinagtawa na naman ako. Ordinaryo lang naman kasi ang nasa paligid eh. Oo na, umuwi na lang tayo. Nagulat pa ako nang umuwi ang magkapatid na nakabihis na parang pupunta sa party. Buti hindi kayo natapilok sa mga suot niyong sapatos. Hindi naman po dahil hindi naman kami nakalayo. Nakakatakot naman kasi ang mga tingin ng mga taga rito eh. Pagtitinginan talaga kayo dahil sa mga ayos nyo. Hindi sanay ang mga taga rito na makakita ng ganyang forma. Napag-iiwanan na po talaga ang mga taga rito. Hindi na nakapagtataka na halos lahat wala pang cellphone. Hindi naman kasi nila prioridad ang pagbili ng cellphone o na kahit anong material na bagay. Ang mahalaga sa mga taga rito, unahin ng pagkain. Oh, mahalaga rin naman ang cellphone ah. Halos dito na kumukuha ng lahat ng impormasyon. Alam ko pero syempre depende pa rin sa lugar at pangangailangan ng tao. Maiba nga pala ako ma. Sigurado na po ba kayo na balak niyong magtayo ng tindahan dito? Oo naman.
Wala naman kasi tayong pagkukuhanan dito ng ikabubuhay eh. Bakit mo naman naitanong? Naisip ko po kasi, bakit hindi na lang po ibang negosyo ang itayo natin? Ano naman ang naiisip niyong magkapatid? Pwede po tayong magtayo ng coffee shop dito o hindi po kaya nagbenta ng mga damit. Malabo yung sinasabi mo. Una, bakit kailangan pang gumastos ng kape ang mga taga rito kung meron naman sa kanila? Sa pagbebenta naman ng damit, hindi naman araw-araw bumibili ang mga tao. Ang tindahan kasi kailangan ng mga taga rito. Oo nga ma, pero mas okay siguro kung mini grocery. Malit na tindahan lang ang kaya ng budget ng ama nyo. Para po sana kami na lang ang magbantay. Pero sige po, bahala na kayo. Aanhin naman kasi natin ng sosyal na negosyo kung malulugi naman tayo. Hindi pa naman po natin nasusubukan eh. Kailangan kasi sa sigurado tayo para hindi masayang ang perang nakuha ng ama ninyo. Pero sasabihin ko pa rin sa papa nyo, baka mapag-isipan din niya. Huwag lang kayong aasa ha. Sige po ma, at least sinubukan yung sabihin kay papa. Siya nga pala. Subukan nyo na magsuot ng simple lang ha. Para hindi mailang sa inyo mga taga rito. Ganito na po kami magdamit. Wala na ho kayong magagawa pa. Ayaw naman naming baguhin ang dahil lang sa ibang tao. Ay, kayo na nga ang bahala. Maiwan ko muna kayo. Meron lang akong gagawin sa kusina. Hindi pa naman maumpisahan ang pagtatayo ng tindahan dahil hindi pa nakakakuha ng mga buho. Abala rin kasi ang asawa ko sa ibang gawain. Minsan nakita ko siyang nakatayo sa tabi ng bintana at parang malalim ang iniisip. May problema ba? Wala naman. Bakit ang layo naman ang tingin mo? May iniisip nga ako pero hindi naman problema. Meron lang kasi kaming napag-usapan ni Kuya Juanito. Tungkol naman saan? Kilala ko na kung sino yung lalaking tinutukoy mo noon. Pamangkin namin siya, si Rio. Anak siya ng pinsan naming buo na namatay ang asawa sa misteryosong sakit. Mula daw nang mamatay ang asawa, lumayo na siya sa mga kamag-anak. Bakit hindi lumapit sa atin ang pamangkin mo? Bakit nakatingin lang siya sa atin mula sa malayo? Sabi ni Kuya Juanito, ganun daw talaga yun. Bihira din daw magsalita at makisalamuha. Yung ama naman daw, bihira na din lumabas ng bahay. Minsan daw pinuntahan nila sa bahay. Nahuli daw nilang nagsasagawa ng ritual. Tingin daw nila, isa yung uri ng kulam. Nakakatakot naman pala ang pinsan mong yun. Ay, huwag kang matakot. Sabi naman ni Kuya Juanito, wala naman daw sinasaktan na taga rito ang pinsan namin yun. Kahit na. Baka masaktan lang ng konti ang anak niya mangulam na ang pinsan mo. Kaya nga siguro ilag din ang mga tao kay Rio. Dahil ganyan ang iniisip ng mga taga rito. Pero gusto kong iparamdam sa binata na yun na wala siyang dapat ipag-alala. Kapag nakita mo tawagin mo at bigyan mo ng pagkain. O sige, kung yan ang gusto mo. Siya nga pala. Naalala ko merong pinapasabi ang magkapatid. Ano na naman ang gusto nila? Kung pwede daw na coffee shop o mga damit na lang daw ang inegosyo natin imbis na tindahan. Talagang sinasabi mo pa sa akin yan? Kahit kailan talaga hindi nag-iisip ang dalawang yon, pati ikaw. Nag-aral pa sila kung hindi rin lang nila ginagamit. Bakit pati ako nadamay? Dahil hindi ka rin nag-iisip. Sana sinabi mo na lang na hindi uubra ang gusto nila, hindi yung sasabihin mo pa sa akin. Alam ko naman na hindi ka papayag Sinubukan ko lang naman. Kung suhestyon lang naman galing sa dalawang yon, pakiusap lang. Huwag mo na lang ipaalam sa akin, nasisira lang ang araw ko. Grabe ka naman, parang hindi mo naman sila anak. Mula nang dumating tayo rito, lagi ka na lang galit. Anong hindi ako magagalit? Ang daming nakakarating sa akin tungkol sa kaartihan ng mga anak natin. Walang pakundangan sa pagsasalita kahit naririnig ng mga kapitbahay natin. Ang baba ng tingin nila sa mga taga rito dahil lang sa nanggaling sila sa Maynila. Wala naman sila nababanggit sa akin. Bakit naman nila sasabihin sa'yo? Takot lang nilang mapagalitan.
Hindi nga kasi sila sanay sa ganitong buhay. Lalo ang makisalamuha sa mga tao. Matatanda na rin naman sila. Dapat alam na nila ang tama at mali. Huwag mong sabihin na hindi nila alam na mali na ang ginagawa nila. Huwag mo kasi silang pinagtatanggol lagi. Kita mo nga na lagi kong nasesermonan eh. Dapat noon mo pa yung ginawa. Hindi ngayon kung kailan matigas na mga ulo. Pati tayo nag-aaway na rin mula nang dumating tayo sa bahay na to. Dapat siguro pinabindisyonan natin ang bahay na to. Walang kinalaman ang bahay na ito sa nangyayari. Masakit lang talaga sa ulo mga anak mo. Oh, saan ka pupunta? Hapon na. Magpapalamig lang ng ulo. Naiiling na lang ako habang sinusundan ko ng tanaw ang papalayo kong asawa. Sa hapunan 3 lang kaming kumakain. Tahimik lang kumakain si Samara. Kami ng ate niya madalas na nag-uusap. Nasaan na naman po ba si Papa? Saan pa ba pupunta ang papa niyo kundi sa mga kapatid niya? Nasabi niyo na po ba yung suggestion namin? Oo, pero hindi siya pumayag Sabi ko naman sa inyo. Hindi tayo aasenso kung hindi bukas ang isip ni Papa sa pagbabago. Kahit ang mga taga rito. Kung nasa Maynila tayo, pwede naman niyang naiisip ninyo. Kaya lang hindi nga sapat ang pera ng ama niyo Oras na makahanap ako ng trabaho, aalis na talaga ako dito. Gawin mo na lang, wag mo nang sabihin. At saka wag mong laging pinaririnig sa ama niyo. Lagi namang galit sa amin si Papa kahit wala kaming ginagawang masama. Kayo na lang ang umunawa sa ama niyo. Lagi rin kami nagtatalo nitong mga huling araw dahil sa inyo Siguro kung mawawala kami ni Samara, mas matutuwa pa si Papa. May kasalanan din kasi kayo. Akala nyo ba hindi nakakarating sa papa nyo ang mga ginagawa nyo kapag nasa labas kayo ng bahay? Tungkol ba sa mga sinasabi namin sa mga tao rito? Totoo naman Tapos gusto nyo magtayo ng coffee shop. Paano kayo dadayuhin ng mga tao kung ganyan kayo kasuplada? Oo na. Tsaka hindi naman pumayag si Papa Minsan gusto kong sisihin ng sarili ko kung paano ko kayo pinalaki. Tama nga ang papa nyo. Walang dapat sisihin kundi ako. Hindi sana kayo ganyan umasta kung nagabayan ko kayo ng tama. Wala naman pong mali sa pagpapalaki nyo sa amin. Si Papa at mga taong hindi naman namin kilala ang may problema. O sige na, kumain na lang tayo. Huwag na nating pag-usapan ng bagay na yan. Kahit anong pangaral ko sa magkapatid, ginagawa pa rin nila ang mga nakagawian na. Katulad ng paggamit ng inuming tubig sa paliligo. Ayaw din nilang laban ng mga damit sa poso. Kaya isang beses sa isang linggo pumupunta sila sa bayan para magpalaba. Hindi rin sila kumakain ng ordinaryong ulam. Nasaan ang mga pasosyal mong mga anak? Pumunta sila sa mall para daw magpalamig. Inuna pa talaga nila yun kaysa tulungan ka rito sa tindahan. Ako, mas gusto kong ako na lang ang tumatao dito sa tindahan. Kapag nandito kasi sila, mas masakit ang ulo ko sa ginagawa nila. Minsan naiinis na sa kanila ang mga bumibili dahil wala na silang ginawa kundi mag-alkohol. Ay, kasama ko nga palang pamangking kong si Rio. Nasan siya? Nasa kusina siya at kumakain. Mukha naman siya mabait, kailangan lang niya ng pangunawa. Padalan mo na rin ang pagkain at dilata mamaya pag uuwi na siya, ha? Tinatanong ko nga kung ano ang ginagawa ng ama. Sabi niya, magkatulong daw sila sa bukid. May hanap buhay naman pala sila Ang dalawa nga daw niyang ate nasa bayan, nagtatrabaho. Bihira na lang daw umuwi dito sa atin. Mabuti nakikipag-usap sa'yo. Oo, kaya lang nahihiya pa rin makipag-usap. Babalikan ko na nga muna at baka tapos nang kumain. Mula nang dalhin ng asawa ko si Rio sa bahay namin, palagi na siyang naroon. Kitang-kita ko ang kakaibang saya kay Lirio. Noon pa kasi gusto na niya magkaroon ng anak na lalaki. Mukhang natupad yun sa pamamagitan ng binata. Hindi naman nagustuhan ng magkapatid si Rio. Bakit po ba laging nandito ang lalaking yan? Wala naman ako nakikitang masama kung laging nandito si Rio. Nakakatulong ko siya.
At pinsan niyo rin siya. Hindi ko po kasi gusto ang paraan ng pagtitig niya sa amin ni Samare. Wala namang mali siya ang titig niya sa inyo kundi kuryosidad lang. Kahit kasi nandito lang kayo sa bahay, pormang-porma pa rin kayo. Lahat na lang po napapansin niyo. Natural, magkakasama tayo sa bahay. Lagi niyo pa dito pinapakain ang Rio na yan. Dapat binabanlian niyo ng mainit na tubig ang ginagamit niyang plato, kutsara at saka tinidor. Ano naman ang akala mo sa tao? May nakakahawang sakit? Mabuti na rin po ang nag-iingat. Sa'yo dapat mag-ingat si Rio dahil sa talas ng dila mo. Nakakasakit ka ng damdamin ng tao eh. Dapat po, wag niyo na siyang papuntahin dito kung inaalala niyo na masaktan ko. Hindi ikaw ang masusunod sa bahay na ito. Kung gusto mo, ikaw ang umalis. Naging madalas ang pagtatalo ng mag-ama dahil kay Rio. Minsan nakita kong kinausap ni Merly ang binata. Nakatungo lang ang huli bago lumakad palayo. Anong sinabi mo kay Rio? Sinabihan ko po siya na kung pupunta siya dito sa bahay, huwag siyang sasabay sa pagkain. Dapat, dito lang siya sa labas dahil humahalo ang amoy niya sa loob ng bahay. Ano? Sinabi mo yun sa kanya? Narinig niyo naman ang sinabi ko. Hindi lang yun ang sinabi ko, marami pa. Akala mo naman napaka-perpekto mo para magsalita ng ganun kay Rio. Nakikita mo bang itsura mo sa salamin, ha? Well, alam ko naman po na hindi ako ganun kaganda. Pero hindi naman katulad ng taong yun na para nagbasahan. Kahit na, wala ka pa rin karapatan na matahin yung tao. Kilala kita, malamang ininsulto mo rin siya. Opo, inaamin ko na marami akong sinabi sa kanya. Masasakit para magtanda siya. Hintayin mong dumating ang ama mo. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon niya sa ginawa mo. Bakit ba takot na takot kayo sa Rio na yun? Hindi ako takot kay Rio kundi sa tatay niya. Hindi mo lang kasi hinayaan ng pinsan mo. Wala namang ginagawa masama sa inyo eh. Sus, ano pong wala? Kapag nandito siya sa bahay, hindi kami makakilos ng maayos. Lahat na lang ng kaartehan nasa inyo ng magkapatid. Kayo mismo ang magpapahamak sa sarili ninyo. Kapag pumunta ulit si Rio dito sa bahay, humingi ka ng dispensa sa mga sinabi mo. Ano po? Hindi ko po gagawin yun, no? Huwag sanang matigas ang ulo mo. Dahil sa pagtatalo naming mag-ina, hindi na namin namalayan ang pagdating ng asawa ko. Ano na naman ba ang pinag-aawayan nyo? Nandiyan ka na pala. Eto kasing anak mo eh. Gumawa na naman ng katangahan na pwedeng magpahamak sa kanya. Ano na naman ang ginawa mo, Merly? Maliit na bagay lang po. Si Mama lang ang nagpapalaki. Anong maliit na bagay? Kung ano-anong sinabi mo kay Rio. Siguradong nanliliit na yun sa sarili niya. Anong ginawa mo? Talaga bang wala ka ng pakundangan sa pagbibitaw ng mga salitang makakasakit sa kapwa mo? Ha? Hindi ko na po mababawi ang mga sinabi ko. Kung hindi mo na mababawi, puntahan mo si Rio at humingi ka ng dispensa. Papa naman, wala namang masama sa mga sinabi ko Totoo naman kasi na parang hindi siya naliligo dahil sa amoy niya. Wala kami naaamoy sa tao. Luma lang ang mga suot niya pero lagi siyang naliligo. Kayo ng kapatid mo may problema. Dahil sa sobrang kaartihan ninyo, nakakaperwisyo na kayo. Dahil lang sa pamangkin nyo, galit na kayo sa akin. Tawagin mo si Samara. Puntahan ninyo si Rio. Humingi kayo sa kanya ng dispensa. Paano po kung ayaw ko? Pues, umalis na kayo magkapatid sa bahay na ito at wala na akong pakialam sa inyo. Dahil sa banta ng asawa ko, napilitan na sumunod ang magkapatid. Naiintindihan ko naman ang takot ni Lirio. Dahil ganun din ang nararamdaman ko. Pareho kami nang iniisip na baka magsumbong si Rio sa ama at gumanti sa mga anak namin. Wala kaming kamalay-malay na imbis na humingi ng dispensa ang magkapatid. Kung ano-ano pang pangiinsulto ang sinabi nila sa binata. Napansin mo ba ang itsura niya kanina? Para siyang maiiyak sa sobrang kahihiyan. Oo, natatawa nga ako kanina eh. Kaya lang paano kung magsumbong siya kay Papa? Hindi siya magsusumbong dahil binalaan ko na siya.
Hindi nga siya makatingin sa'yo sa takot eh. Ay, gusto kong maligo. Pakiramdam ko, dumikit na sa balat ko ang amoy ng lugar nila. Naamoy mo rin ba yun? Parang pinaghalong amoy ng kandila at langis. Ew. Ang naamoy ko naman kanina parang amoy kulob sa paligid at malansa. May tubig kaya sa galon? Kanina tiningnan ko walang laman. Uhaw na nga ako eh. Wala naman tubig na inumin. Para naman tayong pinarurusahan ito. Mapipilitan tayo nito mag-igib sa poso. Sigurado masisira ng balat natin. Sabihin mo nga kay Mama, bumili sila ng tubig. Ha? Ayoko nga. Baka masabon pa ako nun. E di magtitiis na lang tayo sa tubig ng poso. Ano pa nga ba? Kainis naman talaga. Habang nagsasampay ako, dumating naman ang asawa ko. Nagtaka pa ako dahil ang bilis niyang nakabalik. Napakunot ang noo ko nang makita ang itsura niya. Oh, bakit ang bilis mo nakabalik? Nakausap mo na ba si Rio? Hindi ko siya nakausap dahil wala na si Rio. Ha? Hindi kita maintindihan. Anong wala na si Rio? May pinuntahan ba ang pamangkin mo? Molly, patay na si Rio. Wala na ang pamangkin ko. Bakit? Ano nangyari? Naaksidente ba ang pamangkin mo? Ang sabi ni Kuya Juanito, nakita na lang daw siyang nakabigti sa may puno sa tapat ng bahay nila. Bakit naman niya yung ginawa? Kasalanan sa Diyos ang kitli ng sariling buhay. Nung nandito ba siya, may napapansin ka bang problema niya? Wala naman. Kahit madalas na tahimik siya, alam ko na masaya siya rito. Kawawa naman. Napakabata pa niya para gawin yun. Kasing edad lang siya ni Merly ah. Oo nga eh. Ay, mamaya pupunta ako sa kanila. Nasa morgue pa raw kasi ang katawan. Sasama din ako sa'yo. Sina Merly muna ang uutusan ko magbantay sa tindahan. Ang inaalala ko si Lando sa nararamdaman niya sa nangyari sa anak. Bigla ko tuloy naalala naging trato ng magkapatid kay Rio. Kung iniisip mo na baka magkapatid ang dahilan kung bakit nagbigti si Rio, malabo yun. Humingi na naman sila ng dispensya sa tao. Sa tingin ko may malalim na dahilan. Hindi ko naman iniisip na baka ang mga anak natin ang dahilan. Baka lang kasi sila mapagbuntunan ng galit ng pinsan mo. Hindi naman makitid ang pag-iisip ng pinsang kong yun. Sabay kaming lumaki noon, kaya kilala ko siya. Di ba nga nagbago na siya mula nang mamatay ang asawa sa sakit? Sabi nga nila, pero nung nakakaharap ko siya, maayos naman siya makipag-usap. Ang mabuti pa gumayak na tayo. Sabihan mo muna ang mga anak natin. Nang sabihin ko sa magkapatid ng masamang balita, bumakas din sa kanilang hindi pagkapaniwala. Naging napakabilis nga ng pangyayari eh. Hindi rin kami makapaniwala ng papa niyo na magagawa niya yon. Alam niyo po ba kung anong dahilan ng pagpapakamatay niya? Hindi namin alam ang rason pero malamang meron siyang mabigat na problema. Ngayon na po ba kayo pupunta doon? Maya-maya pa naman. Pwede naman kayong sumama. Isara na lang natin ang tindahan. Hindi na po ma. Dito na lang kami ni Samara. Sa ibang araw na lang po kami pupunta. O sige, hanggang 8:00 lang ang bukas ng tindahan ha? Opo ma. Wala naman akong kakaibang napansin sa magkapatid. Hanggang makalabas ako ng kwarto nila. Ate, kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na muna. hindi nating pwede ipagsawalang bahala to. May palagay ako na tayo ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Kuya Rio. Hindi mo pa narinig ang sinabi ni Mama? May mabigat siyang problema kaya niya yung ginawa? Bakit kasi natapat pa sa ginawa natin sa kanya? At sa mismong puno na sinabi mo pa siya nagbigti. Baka nagkataon lang. Basta, wala tayong alam. Kaya manahimik ka na lang dyan. Bakit kasi kailangan mo pang sabihin yun sa kanya? Biro lang naman yun sa akin eh. Sa tingin ko nainsulto siya sa mga sinabi natin. Sinabihan mo pa siya magbigti na lang siya kung hindi niya kayang ayusin ang pananamit niya. Halata naman na hindi niya kayang bumili ng mga bagong damit eh. Huwag mo na akong sisihin, pwede ba? Wala nga tayong kasalanan sa nangyari sa kanya. Isa pang paninisi mo,
Lagot ka na sa akin! Nilibang na lang ng magkapatid ng mga sarili nila para makalimutan ang masamang balita. Malalim na rin ang gabi na makauwi kami mag-asawa. Bakit kailangan bukas na agad ang libing? Hindi man lang ba pamimisahan ng labi ni Rio? Sarado ang isip ni Lando tungkol sa bagay na yan. Igalang na lang natin. Napansin mo ba ang titig ng pinsan mo sa atin? Parang sa atin siya nagagalit Intindihin na lang natin ang nararamdaman niya. Hindi madali ang pinagdadaanan ng tao. Sana naman hindi makarating sa pinsan mo ang mga ginawa ng anak natin kay Rio. Kahit naman makarating, hindi naman mga anak natin na may kasalanan sa nangyari sa anak niya. Oo nga. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa isip ko Lalo't alam ko may alam sa pangungulam ang pinsan mo. Alisin mo nga yan sa isip mo. Tinatakot mo lang ang sarili mo Oo na. Ipagdadasal ko na lang ang kaluluwa ni Rio. Ay, hindi ko maiwasan na sisihin din ang sarili ko. Hindi ko man lang kasi nahalata na may mabigat siyang problema. Kung ang tatay nga niya hindi alam ikaw pa kaya na kailan mo lang nakasama ang pamangkin mo? Nangako pa naman ako sa kanya na kapag may pagkakataon dadalhin ko siya sa Maynila. Hindi ko na yun magagawa pa. Sa tingin ko din parang may sakit sa pag-iisip ang pamangkin mo dahil sa kakaiba niyang kilos. Sabi ni Kuya Juanito, nagkaroon daw ng depresyon si Rio. Masyado daw naapektuhan sa pagkawala ng ina. Kaya nga daw naging maramdamin. Sarado na ba ang mga bintana? Oo, kanina pa. Bigla kasing lumamig ang paligid Oo nga no. Kinikilabutan ako. Rio, kung ikaw man yan, sana matahimik na ang iyong kaluluwa. Mabuti pa, tara na sa kwarto natin. Doon na lang natin siya ipagdasal. Alam kong dinalaw kami ni Rio na nagdaang gabi. Palaisipan sa amin kung para saan ang pagpaparamdam niya. Ilang araw na rin na nakakalipas, naroon pa rin ang bigat sa pagkawala ni Rio. Kasalukuyan nung nagsisibak ang asawa ko nang biglang dumating ang pinsan niyang si Lando. Lando, mabuti na padalaw ka sa amin. Tara, sa loob ng bahay. Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Ang mag-iina mo. Nasa loob ng tindahan si Molly. Ang mga anak ko naman pumunta muna sa mall. Nagawa pa talaga nilang mamasyal pagkatapos ng nangyari sa anak ko. Ha? Hindi naman sila namamasyal. Meron lang silang kailangang bilhin. Hindi naman sila makakapasyal dahil nagluluksa din sila. Totoo ba yan? Oo naman. Kaya pala mga anak mong nagtulak kay Rio na magpakamatay. Hindi kita maintindihan. Basahin mo ang iniwan na sulat sa akin ng anak ko. Nakasulat sa kapirasong papel na yan ang mga masasakit na salitang natanggap niya sa mga anak mo. Hindi maaari ito. Hindi kayang gawin ng mga anak ko ang nakasulat dito. Hinihiling pa ng anak ko na ipaghiganti ko ang kaapihan na inabot niya sa magkapatid. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag ang mga anak ko. Marami akong naririnig na negatibo sa mga anak mo. Pero hindi ko alam na pati ang anak ko magiging biktima ng mga anak mo. Nawala si Rio ko. Nang dahil sa mga anak mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Maliit na bagay lang naman ang nagawa ng mga anak ko. Maliit lang na bagay sa iyo ang pagkawala ng anak ko. Ang ibig ko sabihin, baka may mas malalim pang dahilan kung bakit nagawa yun ni Rio. Nabasa mo naman ang sulat niya, hindi ba? Ang magkapatid ang dahilan kung bakit niya winakasan ang buhay niya. Maniningil ako. Humanda ang mga anak mo sa gagawin ko. Ako na lang ang gantihan mo. Huwag na sila. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ako na lang ang gantihan mo. Parang walang narinig na naglakad palayo si Lando. Ako naman ilang sandaling parang itinulo sa kinatatayuan ko. Narinig ko ang lahat na naging pag-uusap nila. At hindi rin ako makapaniwala. Lirio, ang mga anak natin. Anong gagawin natin? Hihingi ako ng tulong kay Kuya Juanito. Baka matulungan niya ako.
Ganun ba talaga kasama ang mga anak natin para magawa nila yun? Ito ang katunayan na hindi tayo naging mabuting mga magulang sa kanila. Masyado natin silang napasunod sa layaw. Nakalimutan na nila kung ano ang tamang pakikipagkapwa-tao. Nawalan sila ng pakialam sa nararamdaman ng iba. Iligtas mo ang mga anak natin, Lirio! Kahit ang mga kapatid ng asawa ko walang maitulong. Ayaw din nilang madamay sa galit ni Lando. Nung gabing makauwi ang magkapatid, hindi na napigilan ng ama nila na pagbuhatan sila ng kamay. Papa! Ano po ang nagawa naming kasalanan? Bakit bigla nyo na lang kaming sinampal ni Sam? Nagtanong ka pa talaga? Sa akala ninyo hindi mabubunyag ang ginawa ninyo kay Rio? Ha? Nag-iwan siya na sulat sa ama niya. Ano? Biro lang naman po yun sa amin eh. Hindi ginagawang biro ang sabihan niyo yung tao na magbigti na lang. Pa! Hindi naman namin alam na gagawin niya yun eh. Ngayon pa lang, magdasal na kayo. Tawagin niyo na lahat ng santo na pwede niyong tawagin dahil hindi ko alam ang pwedeng gawin sa inyo ni Lando. Ano pong gagawin niya sa amin? Anak, mangkukulam ang ama ni Rio. Nagbanta siya kanina na magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa anak niya. Totoo po ba talaga ang kulam? Oo, anak. Bakit kasi ayaw niyong makinig sa akin eh? Ayoko pang mamatay. Marami pa akong pangarap sa buhay. Habang nag-iiyakan kami mag-iina, tumalikod sa amin ng asawa ko. Hindi ko rin alam ang iniisip niya. Nung gabing yun nilagnat ang magkapatid. Pinainom ko sila ng gamot pero lalo lang silang inapoy ng lagnat. Umpisa na yata ito. Diyos ko, iligtas niyo po ang mga anak ko. Huwag mo pong hayaan na manaig ang kasamaan. Sa magdamag na pagbabantay ko, nakita ko ang pagbabago sa kanilang katawan. Tinubuan na rin sila ng mga sugat sa buong balat nila. Nalagas ang mga buhok. Sa magdamag na yun, malaki na agad ang nabawas sa timbang nila. Kumusta ang mga anak natin? Habang tumatagal palala ng palala ang kalagayan nila. Sa ka ba nang galing? Naghanap ng albularyo pero wala kaming nakita ni Kuya Juanito. Isa na lang ang naiisip ko. Puntahan si Lando at magmakaawa sa kanya. Paano kung hindi kanya pakinggan? Alalahanin mo na walan siya ng anak. Lahat susubukan ko para mailigtas lang ang mga anak natin. Ang mga anak natin, ang balat nila parang natutuyo. Anong gagawin natin? Huwag mo silang iiwan dito. Pupuntahan ko lang si Lando. Mag-iingat ka ha. Nang makaalis ang asawa ko, nagdasal ako ng paulit-ulit sa isip. Habang hawak ko ang kamay ng mga anak ko. Mga anak ko, huwag niyo kaming iiwan ng papa ninyo ha. Kayo na lang ang yaman na meron kami. Labanan niyo ang sakit na dumapo sa inyo. Ma, sorry po. Hindi namin sinasadya na lagi na lang kayong bigyan ng problema. Kahit araw-araw niyo pa kami bigyan ng sakit ng ulo, ayos lang. Basta mabuhay lang kayo. Pakisabi po kay Papa. Sorry din. Alam kong napuno na siya sa amin. Mahal na mahal kayo ng papa ninyo. Gumagawa siya ng paraan para gumaling kayo. Samara, huwag kang bibitiw ha. Para po sa inyo, kakayanin ko po. Sama-sama tayo magdasal mga anak ko. Higit siyang makapangyarihan sa lahat. Hindi niya tayo pababayaan. Nang mga oras na yun, magkaharap ang asawa ko at si Lando. Narito ako't nakaluhod sa harapan mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ako na lang ang pagbayarin mo. Lubayan mo na mga anak ko. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mawalan ng anak? Nag-iisang anak na lalaki ko lang si Rio.
Siya na lang ang dahilan ko para magpatuloy mabuhay dahil alam ko na hindi niya kakayaning mag-isa. Tapos dahil sa mga anak mo, kinitil niya ang sariling buhay. Naiintindihan ko ang pagdadalamhati mo. Pero sana naman maunawaan mo rin ng isang ama na gagawin lahat para sa mga anak. Nauunawaan kita, pinsan. Para mailigtas mo ang mga anak mo, kailangan mo akong patayin. Hindi ko magagawa yun. Hindi ako mamamatay tao. Ito lang ang tanging paraan. Papasok ako sa kubo. Sunugin mo. Hindi ko na rin kayang mabuhay na wala si Rio. Pinsan, hindi ko magagawa ang gusto mo. Lando! Lando! Napatingala pa sa kalangitan ng asawa ko bago kinuha ang gaserang iniwan ni Lando. Pikit mata pa niya yung hinagi sa kubo. Ilang sandali lang lumiyab na yon. Narinig pa niya ang malakas na sigaw ng pinsan sa loob habang nasusunog. Matuling na lumipas ang mga buwan. Marami na nagbago sa lugar at sa mga anak namin. Naalala mo na naman ba ang nakaraan? Habang buhay ko na yung dadalin sa puso ko. Dahil sa ginawa mo, nailigtas mo ang mga anak natin. Oo nga. Yun naman ang mahalaga. Sana nasa mabuting kalagayan ng magkapatid. Ayos lang naman sila. Pareho na silang may trabaho ngayon. Ang pangyayari sa buhay nila naging malaking aral na sa kanila. Nakita ko naman ang malaking pagbabago sa kanila bago sila lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Sabi pala ni Merly, kung gusto nating magbakasyon at bumalik sa Maynila, sila na daw ang bahala sa atin. Magsabi lang daw tayo. Ayos naman tayo dito eh. Ayoko maging pabigat tayo sa kanila. Sige, sasabihin ko kay Merly kapag tumawag siya. Naging maayos naman na naging pamumuhay namin mag-asawa dito sa probinsya. Hindi na rin muling tumuntong ang magkapatid dito. Pero madalas naman ang kanilang pagtawag sa amin para mga musta. Madalas kaming mag-asawa na lang ang dumadalaw sa kanila sa Maynila. Naiintindihan naman namin sila dahil sa masamang karanasan nila. Sa kabila ng masamang pangyayaring yun, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil napagbago nun ng mga anak namin para maging mabuting tao. Wakas. Pambihira ka naman ngayong